Huwag mong kakalimutan yung pangit na sitwasyon. Huwag mong kalilimutan yung nagdala sa iyo sa pangit na sitwasyon. Pero mas lalo mong huwag kakalimutan yung mga taong nakadamay mo at lumaban para sa iyo sa loob ng isang pangit na sitwasyon. Huwag mong kakalimutan yung kandidato na kahit matalo ay nanindigan sa prinsipyo. Huwag mong kakalimutan yung kaibigan mo na pinili ka, hindi ang pera at posisyon lang. Sa pamilya, huwag naman sana nag-aaway-aaway ang mga anak mo. Siyempre, bilang ina, bilang ama, mamahalin mo pa rin ang lahat ng anak mo. Kahit yung pasakit ulo. Pero, sa lahat ng anak mo yan, huwag mong kakalimutan yung anak mo nagtiis sa ibang mga anak mo. Yung anak mo na nagbigay at nagpasensya sa ibang mga anak mo. Yung anak mo na nilululun ang kanyang pride, mapagkaisa lamang silang magkakapatid para sa iyo. Kahit magkawatak-watak pang mga yan, tama, lahat yan mahalin mo. Pero, bigyan mo ng espesyal at natatanging pagkilala ang anak mo na iba sa ibang mga pasaway na anak mo. Nagkahiwalay ang magulang mo, o sige, pareho mong igalang yan ha, pareho mong mahalin yan, pareho mong respeto yan. Pero, sa dalawang yan, huwag mong kakalimutan yung magulang mo na hanggang sa huli pinakipaglaban para mabuo lamang kayo. Kaya lang ayaw na talaga ng isa. So pareho mo silang igalang at mahalin at respeto. Pero huwag mong kakalimutan yung nanay mo o yung tatay mo na ninindigan hanggang sa huli, pinakipaglaban para mabuo kayo. Sapagkat ang mga taong yan ay hindi lamang totoong mabubuting tao. Ang mga taong yan ay totoong pagmamahal, malasakit sa iyo.